Natin, ano po ba yung mental alertness? Ako po si Dr. Gary C., isang diplomate sa geriatric medicine. Ito yung mga doktor na tumitingin ng mga senior citizen o mga may edad. At nasa functional medicine din ako kung saan ang aking layunin, ayusin mo na yung function ng katawan laban sa sakit. Instead na bigyan kagad ng gamot para sa sakit. Mas maganda po yun, di ba? Ayusin natin yung mismong katawan natin. So, umpisa na po natin ang ating paliwanag, no? Ang mental alertness po, no, mahalaga dahil marami ho sa atin pag kinausap nyo parang blanco. Nakatingin sa inyo pero hindi nyo naman alam kung naiintindihan kayo. O kaya walang concentration, hindi nakafocus. So, unang-una kailangan mo na stay awake. Kailangan gising. Siyempre, paano ka magkakaroon ng mental alertness kung hindi ka gising, di ba? Number 2, kailangan nakafocus tayo dun sa sinasabi ng kausap natin. Number 3, kailangan clear. Pakilagay ngayon next slide ko. Clear. At number 4, responsive. Kailangan responsive. Medyo advanced yung slide. Ayusin nyo. Ayusin nyo. Yan. Yung responsive, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi, ang sagot mo, may kinalaman sa sinasabi. At effective, ibig sabihin nakaka-react ka agad. Hindi yung tinanong ka, na-blanco ka ng matagal. So, yan po mga binabanggit ko, yan yung mga dapat yung malaman. Unang-una, stay awake, focus, clear, responsive, and effective. Ngayon, kung isa-isayin natin, ano ibig sabihin ng stay awake? Di syempre, gising ka. Paano ka nga magkakaroon ng mental alertness kung tulog ka? Focus, ibig sabihin, concentrate ka doon sa sinasabi. Kung ano man yung kailangan mong gawin, alisin mo lahat ng mga distractions. Clear, dapat malinis mo na ang pag-iisip nyo. Wala kang ibang iniisip habang meron kang kinakausap o meron kang dapat gawin para mas maintindihan nyo kung ano po yung sinasabi. Responsive, kailangan isip mo na, then response. Kung anong tanong, napag-isipan agad, nakapagsagot ka kagad. At effective, naalala mo yung mga bagay-bagay at nakaka-react ka appropriately o yung nararapat lang. So lahat tayo kailangan may sharp mind, better performance, at better you. So anong dapat niyong gawin? Siyempre, gusto natin yan para maayos yung ating pag-aaral, smart tayo pag magbibigay tayo ng desisyon, mabilis ang ating reaction, at higher ang productivity. Ibig sabihin meron tayong ginagawang productive sa pang-araw-araw o sa buhay natin. Ngayon, pag pinag-usapan ng mental alertness, ano yung mga dapat natin gawin? Next slide. Siyempre, attentive. Kung ano yung mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, dapat stay focused. Number 2, aware ka dapat sa surroundings, sa kapaligiran. Aware ka, conscious ka. Number 3, memory. Dapat nare-recall nyo yung mga impormasyon. Hindi lang yung mga mahihirap. Siyempre, yung mga easy lang ang pinag-uusapan natin. Easy recalling ng mga bagay-bagay. Number 4, yung process thinking natin, mabilis dapat. Yung pag-iisip, pag-response. And number 5, clear. Clarity. Hindi Claire, ha? Iba yun. So, not feeling foggy or confused. Hindi tayo madaling malito, madaling mataranta. Kaya dapat talaga sharp ang mind, better focus, better decision, and better you. Ang tanong, Doc, ano ba mga signs na good ang aking mental alertness? So ano nga ba yung mga signs of good mental alertness? Number 1, nakaka-concentrate ka at hindi ka nalalaglag sa usapan. Ano ibig sabihin na nalalaglag? Halimbawa, may kausap ka, 5 minutes kayo nag-usap, ang naalala mo lang yung first 1 minute, nalaglag ka. Number 2, mabilis ka mag-response. Yung pala, nagtatanong na siya, habang nagkukwento, nagtatanong na pala, hindi ka naman sumagot. Ibig sabihin, hindi mo nakuha yung tanong niya. Number 3, yung feel mo na pag sinabi niya, ramdam mo, pumasok kagad sa isip mo. At malinis at klarong-klaro ang pagkasabi. At mabilis ka magdesisyon. Yan ang tinatawag natin na good mental alertness. Iba yung physical alertness, ha? Halimbawa, nagmamaneho ka, biglang may tumawid, nakapreno ka. That is mental alertness na may kasamang physical alertness. So, importante rin yun. Ngayon, ang kadalasan tanong, paano ko malalaman, Doc,
kung medyo may brain fog ako. Pag sinabing brain fog, ibig sabihin, ito ay collective. Ibig sabihin, iba-ibang mga nangyayari sa pag-iisip ng isang tao. Hindi po yan medical condition o sakit. Yan ay isang description, brain fog. So pag sinabing brain fog, hindi ka makafocus, confused ka. So ito yung mga sign na medyo mahina na yata yung ating mental alertness. O mga lolo-lola na nanonood ngayon, kayo po ba'y ganito? Kinausap. Naalala mo, pero mamaya, ano nga yun? Sinabi niya, parang nalobat. Number 2, ang bagal mo mag-isip. Tinanong ka lang, 1 plus 1. Teka, 1 plus 1. Dati alam na alam mong sagot eh. Ngayon ang sagot mo, teka, ano yan eh, 2. Naalala mo pero sobrang bagal. Ang bagal ng reaction mo sa simpleng-simpleng tanong. Number 3, trouble ka makapokus. Kinakausap ka, mamaya naintindihan mo, mamaya nawala na, nalaglag na. Then number 4, forgetfulness. O sa mga nakikinig ngayon, simpleng tanong lang be honest. Ano po huling kinain nyo kagabi bago kayo natulog? Ano pong hapunan nyo, naalala nyo? Naalala nyo ba yung suot nyong damit nung Lunes? Naalala nyo ba? Ano kayang tanghalian ko nung Monday? Kasi Thursday na ngayon eh. Aba, yung iba dyan, hindi maalala talaga. Maski anong ikot-ikutin mo, hindi niya maalala. Nasaan ba ako nung Tuesday? Ayan. Yung mga ganyang tanong, napakasimple na dapat alam nyo yung sagot. Pero pag hindi nyo masagot at ang tagal bago nyo naalala, abay, mag-isip-isip na tayo. Ano ba nangyayari? So, ano ba nakaka-apekto sa mental alertness ng isang tao? So, what affects mental alertness? Ano sa tingin nyo? Bakit ho ba humina memory na isang tao? Number 1, pinakamahalaga, lalo na sa mga senior citizen, hirap matulog o mababaw ang tulog o hindi nakakatulog na maayos. Yan pong tandaan nyo. Yan ang number 1 na dahilan kung bakit humihina ang inyong ang pagiging alerto pagdating sa isip. So mahalagang matulog na maaga, mahalagang matulog ng sapat. Kung kayo po'y nagkukulang ng tulog, maski isang araw lang, pansinin nyo, the following day, blanco po ang pag-iisip nyo. Number 2, tamang nutrition at tamang hydration. Ibig sabihin, yung mga kinakain nyo dapat masustansya. Nandyan na rin po yung mga pag-inom ng mga mahalagang mga vitamins, minerals, o yung mga pag-inom ng tamang gatas. Mahalaga po yan. Hydration, nandyan naman po yung sa pag-inom ng sapat na bilang ng tubig. Dahil pag kulang sa tubig, mahina ang memorya. Bakit? Kasi kung kulang ka sa tubig, ang dugo nyo po ay maaring lumapot. Magkaroon ka ng dehydration. Ang dehydration ay isang paraan para ang dugo nyo lumapot at humina ang pagdaloy nito, hindi na makadaloy ng maayos sa inyong utak. At kailangan po natin ng magandang daloy ng dugo na may dalang sapat na oxygen para gumana ang ating memorya at maging alerto tayo. Number 3 na pangkaraniwan po ito sa mga nagtatrabaho, yung tinatawag na stress. Stress, madali natin sabihin na stress sa trabaho, stress sa asawa, stress walang pera. I'm sure marami magko-comment, ako Doc, stress ako kaya humina ang memorya ko kasi wala akong datong. Yan. Biyaan nyo, papadalang ko kayo ng isang maleta dyan. Okay, then number 4, physical activity. Nalaman na ang mga taong walang physical activities, walang sports, hindi nag-ersisyo, paupo-upo lang, sakay ng kotse, baba dito, sakay elevator, instead na maghagdanan, sila yung mas mabilis na magkaroon ng paghina ng kanilang memory. Ang alerto, humihina. And number 5, kulang ka sa mental stimulation. This is very important sa mga nakikinig po ngayon ng mga senior citizen. Bakit ako nakatutok sa senior citizen? Kasi nga yan ang nga nakikita ko sa pang-araw-araw. Napansin ko po yung mga lolo at lola na nag-iisa sa bahay o kaya yung mga kasama nila ay kadalasan ay wala sa bahay at nakikita lang sila siguro sa gabi, sila po yung palaging nag-iisa sa bahay na walang nakakausap. Yung kakulangan ng interaction, isa rin dahilan. Kaya nga sinasabi ko sa mga senior citizen, maganda po na meron po kayong tinatawag na pinagkakalibangan. Ano po yun? Pwede naman po na sa ngayon may mga techie na ng mga senior citizen, naglalaro yan ng mga games sa cellphone. Maaaring makatulong yon.
O kaya mag-alaga po kayo ng hayop. Meron po kayong kalarong aso, pusa, malaking bagay. Meron kayong ginagawa na nalilibang kayo, lalo na kung yung pinagkakalibangan nyo pa ay pinagkakakitaan nyo tulad ng magluto ng mga kakanin, merienda, at ibenta nyo po sa mga kapitbahay nyo. Ayun ay malaking bagay yan to keep you mentally alert. May mga senior citizen na mahilig sa crossword puzzle, maglaro ng chess, mga senior citizen na mahilig mag-tongits, magaling sa mga numero. Lahat po yan para sa akin ay mabuti na gawin ng mga senior citizen. So mental stimulation is very important. Isa pang pwede nyong gawin ay kung kayo may kasama sa bahay na senior, kausapin nyo o kaya i-train nyo. Sabihin nyo, Lola, Lolo, may ibabanggitin po akong 5 bagay. Gusto ko, pagkabanggit ko, banggitin nyo pabalik sa akin yung 5 bagay na binanggit ko. Halimbawa, sinabi mo, Lolo, ready? 5 bagay lang to. Ballpen, notebook, ano pa ba pwede? Silya, kama, unan. Mamaya, ikaw naman, Lola, ano yung mga sinabi ko? Babanggitin niya ulit. Malaking bagay yon para matrain. Siguro unahin nyo muna sa 3 bagay, then pataas ng pataas hanggang umabot ng 10 bagay. At babanggitin ni Lolo at ni Lola base sa pagkasabi nyo, based on the arrangement. Ayan, ganyan po ang mga training yan. Ano pang mga dapat nyo malaman? How to improve your mental alertness? Eto na. Di siyempre, kung binanggit natin problema sa tulog, di matulog. Kailangan at least 7 to 8 hours o 9 hours pa nga kung kailangan. Number 2, uminom ng maraming tubig at kumain ng mga pagkain balanse. Pag sinabing balanseng pagkain, nandyan yung kumain ka ng karne, pero kailangan may gulay, may prutas. So yung fat, protein, carbohydrates ay balanse yan. Then, andyan na yung mag-ehersisyo. Ang ehersisyo naman na sapat na ay yung paglalakad lamang ng 30 minutos kada araw. Pang-4, pwede pong magpahinga pag kayo'y pagod o na-stress sa anumang trabaho nyo o kaya sa eskwelahan, dapat mag-take po tayo ng mga breaks or pahinga naman, huwag naman tuloy-tuloy. Number 5, limitahan nyo yung mga distraction. Kung kayo po'y nag-aaral, halimbawa, o may kausap kayo, huwag na kayong humawak ng cellphone na yung attention nyo nahati sa kausap nyo at sa pagtingin doon sa cellphone nyo kung may mga message o kung anuman. And number 6, i-challenge nyo po yung inyong utak. Isa na yung sinabi ko kanina, pagbabasa, puzzle solving, at matuto kayo ng mga bagong skills tulad ng pagluluto. Sa ngayon, manunod ka lang ng YouTube, sundin nyo lang, bilhin yung mga ingredients na ito, pagkatapos, iluto, unahin mo ito. Tinuturo na po step by step. O kaya mga exercises na tinuturo doon sa YouTube, o kaya pagtatanim, at kung ano man na pwedeng gawin nyo na hindi naman po kayo mapapagod ng todo, lalo na kung may mga edad na po kayo. Then, pagdating naman sa pagkain, palagi tinatanong sa akin, Dok, meron bang vitamins na pampatalino? Vitamins na para pang paganda ng memorya? Para sa akin, ang mga multivitamins, malaking nagagawa niyan. Bakit po? Sa multivitamins and minerals, doon pa lang sa salita, maraming vitamina at maraming minerals. Ang vitamina, kadalasan alam natin, A, B, C, D, E, at iba pa. Sa mga minerals naman, ang alam naman natin dyan, yung mga calcium, magnesium, iron. Yan po yung mga tinatawag na minerals. So sa multivitamins, pinagsama-sama lahat yan, pero hindi matataas ang miligramo. Bakit hindi matataas? For your information, kaya uminom ng multivitamins para madagdagan o mapunuan yung pagkukulang sa ating mga kinakain. So ang tanong, lahat ba kailangan mag-vitamins? Hindi po. Kung kayo po'y kumakain ng sapat, kumakain ng maayos, nag-ehersisyo, at kayo naman nakakatulog ng maayos, baka hindi nyo na kailangan mag-take pa ng mga multivitamins and minerals. Pero sino po ba sa atin ang makakapagsabi na talagang tama ang kinakain? Wasto. Hindi naman di ba? Madalas tayo kumain ng mga junk food. Madalas tayong kumain ng mga fast foods. Madalas tayong kumain ng mga oily, fried foods. So, hindi na natin nakukuha. So, that's the reason kung bakit kayo pinapayuhan ng doktor na mag-take ng mga pang-alalay ng mga bitamina.
But since multivitamins yan, hindi naman yan purong vitamin B, hindi yan purong iron, purong magnesium, kundi bawat isa, binigyan lang kayo ng tinatawag na daily requirement. Ibig sabihin ng daily requirement, yan yung pangangailangan nyo sa pang-araw-araw. Pero kung meron na po kayong karamdaman, halimbawa, namamanhid, di ba madalas nyo marinig uminom ng vitamin B complex. So ibig sabihin, kung meron na kayong nararamdaman na kung ano man, doon pumapasok kung ano magagawa ng bawat vitamin. Halimbawa, lumabo daw yung mata, bigyan vitamin A. Medyo sipunin, uhugin na to bigyan ng vitamin C. Kasi bawat isa naman may kani-kanilang ginagawa. Halimbawa na lang, yan nakikita nyo ngayon, vitamin B para sa nerves, di ba? Kasama memorya. So ang vitamin B nagsusuporta sa ating mga nerves at ating memorya. Ang iron ay sumusuporta naman laban sa panghihina na lalo na kung dulot ito ng mababang iron o yung tinatawag na iron deficiency anemia. Nakakatulong din yan sa magandang concentration. Ang magnesium, nauuso yan dahil alam nila magnesium ay maaaring nakakakalma, nakakaantok at maganda rin sa mga pulikat o muscle at maganda sa nerve. Ang zinc, alam natin kadalasan pag tayo'y uminom ng vitamin C, ascorbic acid, kadalasan may kasama ng zinc. Anong purpose nun? Kasi nga tumutulong siya sa immune system, pero may gamit din siya sa cognitive function na may kinalaman sa memory. Ang vitamin D, na alam natin, nakukuha sa pagbilad sa araw, ay pwede naman makatulong magpatibay ng buto, immune system, at nakakatulong din sa fatigue o pakiramdam mo nangihina o palaging medyo wala ka yata sa mood. So yan yung mga halimbawa ng sangkap ng mga multivitamins and minerals. May kasamang vitamin A, may kasamang calcium, kapiranggot-kapiranggot ng bawat isa. Kasi nga as I've said, is to maintain yung daily needs lamang natin. So right nutrition is very important. Kumain ng tama, hindi pamalit ang pag-inom ng mga multivitamins and minerals sa sapat na pagkain. But if you want to stay sharp, hindi lang multivitamins and minerals ang mahalaga. May mga natural supplements na madalas natin marinig. Halimbawa, ginkgo biloba, mga madalas natin marinig. Pero meron din isa na baka nakakaligtaan nyo. Madalas kayo manood ng mga Korean telenovela, mga K-drama. Pero alam nyo ba sa Korea, sikat na sikat yung ginseng. Bakit? Ano ba nagagawa ng ginseng? Ang ginseng, maski na i-google nyo pa, i-google nyo, sige, makikita nyo, ang ginseng ay adaptogen. Adaptogen. Hindi nawawala yung salitang adaptogen sa salitang ginseng. Bakit? Ang ibig sabihin ng adaptogen, nakakapag-adapt ang katawan nyo sa tindi ng stress at pagod nyo sa pang-araw-araw. Sige po, china-challenge ko kayo. Kung hindi nyo makita yung salitang adaptogen sa ginseng, maglalas airing na ako ngayon. Ganyan po ang challenge ko palagi. Kasi lahat ng aking pinapaliwanag ay based sa research. So itong ginseng na to na akala ng iba, pampatindog, akala nila para daw aphrodisiac, pampabalik ng hilig o libido, ay hindi lang po doon nakafocus. Nakafocus yan na ang inyong stress level ay mamanage. At the same time, tumutulong ang ginseng for better memory, reduce yung mental fatigue, at yung inyong concentration at alertness mataas. Ini-enhance pa niya ang energy. So alam ng iba yan na ang ginseng daw parang gising ka, energetic ka. Kaya karamihan nga ng mga Korean na mga supplements, may halong ginseng para sa energy. So, yung binanggit kong multivitamins with minerals na halo-halong iba-ibang mga maliliit ng bawat isa, pero as I've said, required sa daily allowance ng katawan nyo. Plus, itong ginseng na to, di maganda yan to enhance your better memory. Enhance your memory. So, maganda yan. Ano ngayon yan? So, Doc, bibili ba ako ng vitamins isa-isa? Hindi. Multivitamins na po yan Bibili ba ako ng ginseng na hiwalay pa? Hindi na rin. Kasi meron na pong nabibili ngayon na magkasama na sila. Tapos ang mura-mura. Bakit ko nasabing mura? Yung iba sa inyo, di ba, mahilig kumain ng manok na masaya? Ano yung manok masaya? Alam nyo ba yung 2 piraso ng manok na masaya na may kasamang rice? Katumbas na yan ng 18 na capsule
nitong babanggitin natin na tinatawag na multivitamins with minerals with ginseng. Ang tawag po dyan ay Ultima. Nandyan na. Nandyan na yan sa Mercury Drug. Meron sa Mercury, meron sa Shopee, meron sa Lazada. Magkano? Nasa 12 pesos lang higit yan isang piraso. Edi mas mura nga yan kaysa sa binibili nyong isang latang soft drinks. Isang latang soft drinks, mga 3 na yatang kapsula nitong Ultima. So naka 3 days ka na doon sa isang latang soft drinks na ininom nyo, di ba? Na alam naman natin masama yon, ang taas ng sugar. Magka-diabetes ka pa, magka-osteoporosis ka pa sa pag-inom ng soft drinks. Doc, iniinom ko kasi yung zero Anong zero? Meron din sugar yan. At akala ninyo pag zero safe Patay na. tayo Hindi dyan. yun. Nabawasan lang ng konti pero kung marami kang linaklak, ganun din ang effect. So ano magagawa nito? Once a day lang iniinom tuwing umaga kasi gusto natin sa umaga kagising di ba? Kung pang gabi ang trabaho mo, nasa call center ka, di sa gabi mo inumin bago ka pumasok sa trabaho, di ba? So 1 capsule a day lang at ano nagagawa niyan? Napunuan niya yung mga basic na kailangan natin vitamins. Yung sa tinatawag na daily allowance. Number 2, mas active ka, hindi ka madaling mapagod. Number 3, ang iyong concentration mas matindi. Number 4, mapapansin nyo mas madali nyo naalala yung mga bagay-bagay at klaro ang pag-iisip at magandang magbigay ng desisyon. So yan, itry nyo. Kung gusto nyo, itry nyo once a day. So yung iba sa inyo na uminom ng mga multivitamins na wala naman ginseng, bakit hindi nyo itry yan? At nabibili na yan, as I've said. Over the counter, hindi kailangan ng reseta, meron sa Mercury Drug. Yan po ang ating lecture ngayong hapon. At sana nagustuhan nyo at titingnan ko at sasagot pa ako ng mga tanong, no? Ito isa-isayin natin yung mga tanong Okay. Ano pong mga pagkain na nakatutulong sa alertness? Marami rin. Yung pag-inom ng kape, sinasabi nila, alert sila. Walang masama. Kung gusto nyo, 1 cup of coffee, okay yan. Gising ka, alerto. Pero sa mga may edad kasi, takot ako magbigay ng payo na uminom ng maraming kape dahil napansin ko, nagkakaroon lalo sila ng hirap sa pagtulog, nagkakaroon ng mabilis na tibok ng puso, at minsan yung blood pressure mas tumataas. Maybe sa 1 cup a day, wala namang masama, no? Pero pag nasobrahan tayo, lalo na iba sa inyo, baka naman kape sa umaga, kape sa tanghali, kape sa merienda, kape sa hapunan, baka naman magkaroon din tayo ng tinatawag na crush. Ano ibig sabihin ng crush? Hindi yung hindi yung type mo yung chicks crush. Ibig sabihin nun, uminom ka ng kape. Pero nung wala na yung kape sa katawan mo, bigla naman ang bagsak ang energy nyo, pati yung pag-iisip nyo. Yun ang problema doon. At ang too much coffee na iniinom, maaari mag-cause ng dehydration. Dahil diuretic yan, ihi ka ng ihi. So, nabanggit ko kanina, di ba, na ang memory nakasalalay sa proper hydration. Kailangan hindi ka magkulang ng tubig sa katawan para ang blood flow mo mas maganda going to the brain. So, yun lang ang problema. Pagdating sa pagkain, lahat ng mga pagkain na tinatawag na good fats, pwede po makatulong sa ating memorya. Ano po yun? Taba ng isda. Yung tinatawag na omega fish oil, di ba? Omega-3 fish oil, omega-3 fatty acid, pwede sa memory yan. May pag-aaral na rin po yan. So, pwedeng kumain ng isda, yung taba ng isda, pero huwag nyo priprituhin yung isda. Dapat steam, o kaya pwede yung mga, ano bang ginagawa nyo sa isda? Ihaw, pwede rin. Sinigang, pwede po yan, no? Yung taba ng isda. Unless kakain ka ng isda na taba ng isda araw-araw, makakakuha kayo ng sapat na omega-3 fatty acid na kailangan nyo. Pero kung di naman isda palagi kakainin nyo, minsan nakakalusot yung mga taba ng baboy, masama po yun, di ba? At yung omega, nabanggit ko na rin dito sa mga nakaraan na airing natin na merong nabibiling fish oil na purified, di ba? Yung omega gold. So yun, twice a day yun, makakatulong. Ano pa ang pagkain pwede? Avocado. Ay, madalas natin marinig na yung avocado ay good fats yan. Ano pa? Itlog. Itlog ng manok. Huwag yung itlog ng kung ano-ano, basta itlog ng manok.
Yung maski dilaw, pwede. Kasi mayaman yan sa choline. Ang choline ay ginagamit din natin to enhance memory. Yung luto nga lang ng egg, ay gusto natin hard-boiled egg o kaya soft-boiled egg. Huwag yung mga fried egg na ginamitan nyo ng mantika na paulit-ulit-ulit. Yan. So ano pa mga tanong? Sige, eto, titingnan ko muna yung mga tanong sa Facebook. Yan. Dito kasi sa isang oras, wala pong commercial break eh. Kaya ito isang oras na ito, nadaldal ako ng daldal eh. Mahirap nang walang kausap dito. Oh, kaya titingnan natin yung mga tanong. May isa pang tanong. Salmon na sinigang pwede? Ay, pwede. Pinakamaganda nga yung mga ganyan, salmon. Yung nga lang, medyo mahal, di ba ang salmon? Meron pa sa inyo nakikinig ngayon, magkano po ba ang salmon? Kung 1 kilong salmon, magbigay nga kayo ng ano nyo sa salmon. Yan. Tapos ito, ako, Doc, minsan, galing kay Love Intal Gonzales. Oy, ano natin to? Follower ko to sa gabay, no? Sa gabay sa kalusugan. Doc, minsan nakakalimutan ko po kung ano kukunin kong bagay o kaya kung anong date at anong araw na. Minsan kasi pag tayo ay routine ang ginagawa, lalo na yung mga misis, napansin ko kayo nasa bahay, ang trabaho halimbawa ay mag-asikaso sa anak, asikaso sa bahay, maglinis ng bahay, maglaba, magluto, at bubuisiting ka pa ni Mr. sa gabi, parang routine na routine. So, ang nangyayari, hindi ka na aware kung anong araw, kasi hindi ka naman nag-oopisina na halimbawa, kailangan mag-time in, alam mong oras. So, minsan, isa rin factor yon, no? But I don't think na may kinalaman sa serious problem, lalo na kung ang edad naman ay pagpalagay natin na sa 40 years old below, maaring yung routineness lang ng ginagawa o yung paulit-ulit lang na ginagawa, nagkukos din ng boredom at hindi ka nagiging interesado or updated sa mga anong araw na ngayon, mga ganun. But I'm sure pag nagngilay-ngilay ka, mamaya, ay okay, naalala ko na. So I don't think it's a serious problem. But kung nakalimutan mo pangalan ng asawa mo at hindi mo alam saan ka nakatira, iba ng usapan yan. Okay. Sige. Saan pa yung mga ibang question nyo? Ano nyo ngayon, ha? Para masagot natin lahat yan. Medyo mahina dito yung signal sa akin. Ayan. Okay. Oy, thank you sa mga marami nag-heart-heart dito eh. Ito mga babatiin ko kaya ito mga follower ko, mga thunders na siguro to. Siguro to. Maria Fe Villahermosa, yan, nanonood ngayon sa atin. Jimmy Tolentino, Lina Tagli Garcia, Rosita Canua, yan. Sino pa? Banji Temporosa, Purisima, yan. So ano pa mga gusto nyo malaman at anuin natin yan? Pagbigyan natin ng pansin. Teka, ha? Puntahan ko nga itong isang ito. Anong klaseng manok? Manok na itlog, ha? Anong klaseng manok? Wag yung pansabong. Ayan. Okay. 350. 350 daw. Ano yun? Ito yung 1 kilong salmon, 350 pesos. Oy, thank you sa Rachel Ablan. Thank you. Yung pala daw, yun daw, agree ba kayo? Yun ang halaga ng 1 kilong salmon? Oo, yan. Maayong hapon din sa iyo, Melanie Velado. Nanonood from Iloilo City. Oy, thank you po. Malinaw po paliwanag niyo, Doc. Nakikinig po ako maigi. Normita Koishi. Abay, sa Japan pa ito, ha? Thank you, Ma'am Normita, ha? Thank you sa inyo, ha? Ayan ay always present. Ayan, yan ang mga solid, di ba? Ito, hello po, Doc Gary Noli Asio. Okay, sige po. Ayan, nandito. Dito na, puntahan nyo na po ito. Dito kayo magtanong at sasagutin ko. Para kayo naka-pre-consultation. Ayan. Maricel Nakpil, nakatutok din sa atin. Sino pa? Sige. Ito. Ayan. Anyway, yung pinag-usapan po natin, yung kagaya na itong Ultima, it's a multivitamins, with minerals and ginseng. Hindi siya gamot, hindi pamalit sa iniinom yung gamot. Tatanungin ako, Doc, pwede ba yan sa may high blood? Pwede. Kasi yung ginseng niya, hindi para tumaas ang BP nyo. Dahil yung milligrams na to ay sapat lamang para ma-stimulate ka, para gising ka. More alert, ganon. So, okay yan.
So sa diabetic, pwede rin po. Any multivitamins, pwede. Ngayon, kung, tulad na sinabi ko, kung kumakain kayo ng sapat sa palagay nyo at hindi nyo kailangan ng vitamina, di wag ko kayo uminom. But based sa experience ko, wala ng taong kumakain ng sapat unless sinusukat nyo po yung kinakain nyo. Kung kaano karami yung gulay, kaano karami yung isda, manok, doon sa isang parte, mga karne ng baboy, baka, pwede naman kung tutuusin, wag lang yung mga taba-taba. Kaano karami yung cup ng rice? Kayo ba'y nagbibilang? Titingnan nyo ba yung calories? I don't think so. Kaya nga doon pumapasok sa mga nagkakaedad na nagkakaroon sila ng tinatawag na nutritional deficiency. At imagine nyo po isang tao na kulang ang nutrition ng katawan nyo, hindi ka makarecover sa sakit. Di ba? Kasi ang katawan nyo lumalaban sa sakit. Pero kung mahina katawan nyo, paano makalaban? Kaya karamihan ng nagkakaedad, mapansin nyo, law-law dito, ang liit ng muscle. Kasi hindi na kumakain ng sapat na protina. Doon pumapasok yung mga supplement na dapat inumin nyo. Merong isang magandang supplement na gawa sa soybean. Itong soybean na to, mga soybeans, no? Maganda yung protina na to para magkaroon kayo ng mga muscle development, for muscle development. Yung tinatawag na N plus gold, na-try nyo na ba yan? Kasi mga pasyente ko, yan ang i-recommend ko eh. Yan ay N plus gold, soy beans. Protein po yan, nagawa sa soy. At 3 scoops lang in 1 cup of warm water. Pag hindi kakain yung pasyente, halimbawa, hindi kumakain, 6 scoops. Katumbas na ng 1 meal. O di ba, ang ganda? Kung si Lolo Lola ayaw kumain, walang ganang kumain, hahayaan ba natin? Di bigyan natin ng inumin na masasabi mo na pwede na maski paano, na kaysa hindi kumakain, bigyan natin ng N plus gold na 6 scoops in 1 cup of warm water. Pag ininom niya yon, parang 1 meal na po yon. Kaysa bumagsak lalo ang pangangatawan nila. Di ba? So ito, may tanong tayo galing kay Judith Helga Maglasang. Good afternoon, Doc. Ilang beses po ba pwedeng kumain ng skinless na longganisa? Aba, talagang mukhang yung longganisa kasi, kung wala ka namang alta presyon, wala ka namang mataas na kolesterol. Kung isa siguro, wala namang problema o dalawa. Pero wag na tayo lalampas pa doon, ha? At wag naman araw-arawin. Pero kung may alta presyon kayo, mas maganda, sumangguni muna kayo sa inyong doktor, hayaan nyo siya ang magbigay ng approval. Dahil alam niya yung medical history nyo at alam niya rin kung ano yung mga gamot na iniinom nyo. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nanood. At ako'y nagpapasalamat dahil sa mga programang ganito, nakakapagbigay tayo ng mga kaalamang pangkalusugan. Na sana naman, pinapakinabangan nyo, sinusunod nyo, at kung meron man mangyari, minsan tayong may kasalanan kinain natin yung mali. Hindi tayo uminom ng gamot base sa payo ng doktor. Hindi tayo nag-ehersisyo. Konting bagay, palagi tayong galit. Lahat itong mga bagay na to, yung mga hindi nabibili sa drugstore. Kusang palo. Tayo mismo ang gagawa. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Gary C. At hanggang sa susunod. Bye-bye!